Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Minsan na pag may time, hindi ko na mag-aarmo ko kasi busy rin sa trabaho. Madalas hindi ko panood eh. Sa balita na lang. Sira nga TV namin. Nandito ko palagi. Nakakapanood po ba kayo? Nanonood po. Hindi ako ganong nakapokus sa kanya eh. So wala akong interest. Hindi po, to be honest. So, mostly sa social media na lang po, like Facebook, YouTube, or any other social media platform. Yes. Opo naman, nanonood naman po. Siguro sa about sa sahod. Meron kang ina-expect na natutupad, meron din namang kina-expect na hindi natutupad. Gusto ko nga yung bumababa ang lahat ng presyo ng mga bilihin. Yan ang gusto ko. Siguro about drugs, parang bumalik yung dati kasi noong nakaraan nawala, ngayon parang bumalik eh. Kasi nakakatakot din, lumabas na, hindi ka tulad dati, panatag ka. Yung sa mga pangunahing bilhin, isa pa yung sa sahod. Sa totoo lang, wala akong naramdaman eh. Puro pangako, parang wala naman natutupad. Patong-patong ang taas. Mangungupa ka ng bahay, may anak ka, pinag-aaral. Kulang sa pagkain lang, kulang na yun. Ang inaabangan ko is yung gusto niyang isabatas ang makakatulong sa mga mamamayan gaya po ng sa transportation. Ano po ba maging action po nila? Ang tumatak po, yung pinakahuli niyang sinabi regarding po sa gambling po. Which is napaka-laking bagay po no na pinatigil niya talaga. Sa government, syempre, ang gusto kong matalaka, yung mga improvement ng bansa. So as of now, wala akong makita na any movement ng government, improvement, tapos for the benefits of Filipino people, especially dun sa bumaba yung mga bilihin, yung bigas, tapos yung mga necessity na kailangan. Ngayon kasi medyo pataas ng pataas eh. So, baligtad. Siguro since nasa po kami, Action Center, more likely yung mga health-related po. So siguro yun yung magiging interesting po para sa akin na kapag halimbawa may improvement po pagdating sa sistema ng kalusugan pagdating sa Pilipinas. Siguro po yung sa mga online na mga fake news, mga ganun. Yun ang kadalasan. Tapos yung tungkol sa telecommunication, paano mapapaunlad yung internet sa Pilipinas. Para sa akin, 50-50. Siguro sa peace and order, medyo okay na. Tapos yung sa jobs, medyo marami na. Tapos online na ang pag-apply. Mostly sa West Philippine Sea. Tapos yung AFP modernization, kailangan mag-upgrade pa. Education. Kasi sa nakikita ko po ngayon, marami pong bagay na hindi natutuunan ng pansin sa education. Like mostly magbibigay lang sila ng budget para matugunan yung educational crisis. Pero hindi naman nila ginagawa yung talagang job nila para masolusyonan yung mga crisis na meron sa education po natin. Employment rate ng Pilipinas. Siyempre yung hospitality sector ay labor intensive. Kailangan ng maraming employees. Sa akin lang sana, yung mga bilihin, huwag nang taasan. Kahit yung sahod huwag nang tumaas, basta yung bilihin, pababain. Siguro steady on kung ano yung naisip niya na makabubuti sa bansa natin. Tuloy lang niya, huwag siya pa-apekto. Kumbaga, pagka siya pa-apekto sa politika, kung ano yung nakikita niya maganda para sa bayan, tuloy lang niya. Siguro mas lumapit pa siya sa mga tao para mas maramdaman siya ng mga tao. Parang ang layo niya sa mga tao eh. Tingin tuloy ng mga tao, parang wala siyang ginagawa. May mga batas na mai-endorse niya sa mga mambabatas natin na makakatulong po sa ating mga mamamayan, kagaya ng pagbabawas po ng mga buwis para sa petrolyo, makatulong o insentibo sa mga
mamamayang nangangailangan talaga ng insentibo kagaya po ng sektor ng agrikultura, transportasyon, edukasyon. Siguro mag-focus siya sa lower ground, sa pamumuhay ng Pilipino, mag-develop ng pwedeng magkaroon ng employment, tapos yung mga calamities na possible na darating, yun yung mga dapat na i-focus. Siguro mas bigyan ng atensyon yung mga mamamayang Pilipino, not only yung ibang bagay, pero yung benefit na pwedeng makuha ng mga Pilipino, na kung paano sila nagbibigay sa gobyerno, ganun din sana yung makuha nila. Masuklian din yung paghihirap nila.